Linggo na naman mga mare, magluluto tayo ng pananghalian. Bumili nga pala ako dyan ng kalahating kilong manok. Dyan sa may talipapa, tanghali na ako na malengke kasi linggo naman ngayon. Ayan, nilinis ko siya. Pagkatapos niya, nihiwain ko na yung mga sahog. Yung Baguio beans, yung repolyo, at saka yung pechay. Konti nga lang pala yung binili ko dyan Baguio beans kasi hindi naman sila mahilig kumain yan. Yung pechay at saka yung repolyo ang marami kong binili. Ayan, binalatan ko muna yung repolyo yung binili ko. Inalis ko yung pang ibabaw niya. Pagkatapos niyan, tatanggalin ko yung gitna. Kasi medyo matigas yun sa repolyo. Hinati ko nga lang pala sa tatlong bawat isang repolyo. Mas gusto namin kasing kinakain ng repolyo kaysa sa Baguio beans. Ayan, natapos ko nang hiwain yung repolyo. Babalatan ko naman dyan yung patatas. Isang patatas nga lang pala ang binili ko. Kasi pinagkakasya ko lang talaga yung perang pamalengke ko. Napakamahal talaga ng bilihin ngayon, grabe. Pero ang sweldo, hindi naman tumataas. At 2 pirasong saging na sa balang din ang binili ko. Hahatiin ko lang para magkasya sa aming lahat. Grabe talaga, sobra talaga ngayon. Ang mahal talaga ng bilihin. Buti pa yung bilihin, nagmamahal eh. Ewan ko lang ang mga tao kung marunong pang magmahal. Hinati ko lang din sa 4 yung patatas. Pagkatapos niyan, magbabalat na rin ako ng sibuyas at saka bawang. Kasi magigisa na ako. Tanghali na kasi. 11:00 na ng tanghali. Hindi pa ako nakakaluto ng pananghalian namin. Mamaya kakain na yung mga kasama ko sa bahay. Hindi pa ako nakakaluto. Ayan, hiniwa ko na nga pala yung bawang. Isusunod ko na rin yung sibuyas na hiwain. Pero syempre babalatan ko muna bago ko hihiwain, di ba? Isang sibuyas nga lang din ang binili ko. Hindi ako makabili ng marami. Wala eh. Ganun talaga eh. Kapos sa budget. Kaya pa isa-isa lang muna ang binibili natin. Ang mahalaga, meron tayong gagamitin pang gisa. Ayan, hiniwa ko na pala yung sibuyas. Kasi magigisa na ako. Ayan, ginisa ko na nga pala yung sibuyas at bawang. Nakalimutan ko i-on yung video. Yung ginigisa ko na siya. Kaya ayan, ilalagay ko na rin yung manok. Isasangkutsa ko muna yung manok. Halo-haluin natin. Para naman maiprito ng kaunti. Sinasangkutsa ko muna talaga ang manok ko bago ko nilalagyan ng sabaw. Takpan muna natin siya hanggang kumatas yung manok. Yan. 'Di ba? May katas na siya. Lumabas na yung tubig ng manok. Lagyan natin siya ng paminta at saka asin. Ganyan talagang ginagawa ko kapag nagigisa ako. Nilalagyan ko na agad ng asin at paminta para lumabas yung lasa ng ating niluluto. Tapos niyan, sasabawan ko na para lumambot na yung ating manok. Ayan, sinabawan ko na. Nilagyan ko na rin siya ng tomato paste para magkaroon ng kulay yung ating niluluto. Para naman masarap tignan. Nalo-halo ko. Pagkatapos, pakukuluin ko na siya hanggang sa lumambot yung manok. Habang inaantay natin siyang kumulo, syempre, pa-cellphone muna. Ayan, malambot na yung ating manok. Susunod ko nang ilalagay yung patatas, pati yung saging na saba. Pero parang kulang ng tubig yata yung niluluto ko. Ayan, nilagyan ko na tuloy. Tatakpan na natin siya hanggang sa lumambot. Inilagay ko na nga rin pala dyan yung Baguio beans para sabay ng maluto. Yan, halo-haluin na natin siya. Pagkatapos, takpan na natin hanggang sa lumambot yung patatas at saka yung saging. Ayan, malambot na yung patatas at saging. Isunod na natin ilagay yung ating mga gulay. Lalagay ko na nga pala yung pechay dyan at saka yung repolyo.
Pero mauna yung repolyo kasi yun ang mas marami. Tinikman ko na nga rin pala siya. Kung matabang, nilagyan ko na rin pala ng asukal para bumalanse ang lasa. Yan, nilagay ko na nga pala yung repolyo kasi yun ang mas marami. Sarap niyan, puro gulay. Parang puro repolyo yung niluto ko, hindi na makita yung sahog. Yung manok na nilagay ko. Yan, halo-halo ko na siya. Para naman mapaibabaw yung manok. Parang kulang na naman ng sabaw eh. Kaya lalagyan ko naman siya ng konting tubig. Ayan, kumukulo na siya. Halu-haluin natin para hindi naman masyadong maluto ng gusto yung repolyo. Gusto ko kasi sa gulay, hindi lutong-luto. Ayan, ilalagay ko na yung pechay. Papailalim ko lang siya para maluto. Sarap niyan, puro gulay. Kahit wag ka nang kumain ng kanin, puro gulay na lang, mabubusog ka na rin. Kanina pa ako dagdag ng tubig, nauubos ang tubig. Tikman ko nga rin pala kung anong lasa. Para may adjust ko. Magdagdag tayo ng konting asin kasi matabang na, kakalalagay ko ng tubig. Yan, hinalo-halo ko na yan. Kasi malapit na yan maluto. Ayan.